Sa ating dalawang episode ay sabay-sabay nating pasukin ang isang makasaysayang kuweba sa Mindanao na may napakapait na nakaraan sa mga Pilipinong bihag ng mga Hapon. Ano-ano rin ba ang mga kababalaghang kwento sa loob nito na nabalot din ng misteryo? At totoo nga bang kapag ikaw ay humiling dito ay tiyak magkakatotoo? Sa unang episode ay papasukin natin ang isang sementeryo sa kagubatan. Ano nga ba ang nakakapangilabot kong nakita dito? Mula dun sa ilog na yon, meron ako nakita ritong sementeryo sa ibabaw ng magubat na kakahuyan. Tapos may mga marka, mga puno dito. May mga marka yung puno. Ito puno to ng durian. Hindi to durian, mangustin. Tapos ano yung sementeryo. Ang tabi po. Grabe, ang creepy. Ang tabi po. Ang ahas. Ang creepy. Hindi na nalilinis. As. Balete ba yun? Balik na tayo. Balik tayo sa kabila. Karugtong siya rito. Ito yung mga para siyang secret cemetery. The secret cemetery. Kasi para siyang nakasikreto. Ayaw ibunyag. Charot. Palita ko muna ng buko dito. Ito pakita ko sa inyo. May bunga yung mangustin. Kaya lang hilaw pa. Ayan Hilaw pa nga lang. Ayan, ilan ba to? Ayan. Hilaw pa. Daming bunga. Mangustin. Pero ano ko pwede itong pahinagin? Pipitasin mo. Kaya lang maano pa to. Ayaw naman natin makailan yan. Magpagalitan tayo na may-ari. Hanggang pasyal-pasyal lang tayo, guys. Daming bunga ng mangustin, So ito naman puno ng durian. Tapos ito na naman yung ano na to? Ay! Naku po, ang sakit nito pag nakakagat. Huwag na tayong lumapit dyan, guys. Okay, tara na. Sugurin tayo na. Marahil ang tunay na pagpapahalaga sa mga yumao ay ang kanilang kinalalagyan na sana ay dapat napapanatili pa ring malinis ito kahit sabihin nating hindi na nila ito alam. Dahil balang araw tayo rin ay aabot sa ganito na wala nang makakaalala pa. By the way, ako po si Master G, Master Gara sa YouTube. Baling papakilala lang po natin guys yung ating tour guide na si Ma'am Jo. Tapos kasama natin ulit dito si Don Estoy. So dito po sa yung mga Japanese, pero yung nagbukay po is mga Filipino captured. So since Friday po ito, may mga inayos yung management, especially the pathway. Kasi puti po siya, pero ito po is still original pa po. Man-made po ito. Man-made tunnel siya. Ang kagandahan po dito kasi hindi pa ito parang nature pa rin ang dating dito. Yes po, adobe rocks po talaga. So ano po yung reason kung bakit daw po ginawa yung tunnel na ito? For hiding place sila. Hiding place? Opo. And also, ng mga Hapon? Opo. Okay.
Ito yung talagang, bawal siyang hawakan kasi nga masisira. Oh, yan po Yung na mga kaya yan. nasira na yan, yung mga brown. Ay, yung mga brown, yan yung nasira Kung na. gusto mo nang magawa ka ng ganito, kasi manlawak mo. Oo, mga master, na nabuo na ilang taon na. Ilang taon na po, no? Opo. 60 years? 83 years na po ito. 83 years Matanda pa na. pala sa atin. Ang sarap sanang hawakan, kung titignan mo. Kaya lang, bawal po yung nasisira. Tapos mapapansin nyo guys, sa gilid niya, sa mga pinakaano niya, yung bakas ng piko. Oo. Actually, ito po ba bato? Bato yan, adobe. Oo. Ang hirap niya, no? Bato, nabutas nila ng ganito, no? Picture. The Japanese tunnel was excavated by Filipino prisoners of war under the supervision of Japanese Imperial Army back in 1942 to 1944. It served as one of their shelter during the time of World War II. A testimonial from one of the Filipino prisoner of war narrated that they dug the tunnel night and day. It took them more than a year working for an estimated 1 kilometer tunnel distance alone. Filipinos who were weak and were against the Japanese were being massacred. The Japanese tunnel was discovered in 1960s during the development of the diversion road Philippines-Japan Friendship Highway. They said that money bills, truckloads of ammunitions, old communication equipment, and several guns with bayonet guns were found inside this tunnel. Kung dito sa tunnel na ito na meron daw may something, syempre hindi natin maiwasan mga kabugalagan. So, Kayo base po po. wala po ako nakita. Mga guest lang po nagsasabi. Yung may Ano po yung base sa mga kwento lang po nila? Base lang po sa kwento nila, hindi po sa inyo. Ano po Opo, yung may mga sense of, sa sila, napipilo, ganyan. tulad na Yung tumitindig yung mga balibo, ganyan po. baka natatay? Charot. Baka. Sir Master, ito yung pinaka-original na mga makikita nyo dyan ng mga pinaginamit na mga sa mga bala. Yan. May baril pa. Actually, yung bolt original yan, sir. Yung mga German May bolt pa? 50 calibers, except the Pico na pala kasi modernized. Pero original talaga yan. Pwede nyo sa camera yung ano. Makikita nga rito ang mga basyo ng mga bala ng baril na pinaniniwala ang ginamit pa ng panahon ng mga Hapon. Sa side ng tunnel na ito ay itinuturing itong pinaka-stock room nila na nilalagyan ng mga ginagamit nilang pangdigma. Ang mga bomba, ang mga dinamita, ang kanilang ginagamit sa paghukay ay dito din itinatambak. Dito ay maaari mo itong pasukin upang kumuha ka ng iyong mga larawan. So guys, kung makikita nyo itong hawak ko na to na original na baril po ng isang Hapon, mabigat siya. Parang purong bakal. Makapal yung ano niya, solid na solid ba yung pagkakabakal niya. So lapitan mo, tignan yan siya guys Tignan kung makikita mo siya. Purong-puro siya Ang bigat. Oo. Tapos ito yung mga basyo. Lalaki. Ay oo, lalaki na mga basyo. May mga piso-piso din dito ito yung yung mga gamit. Pakita mo yung gamit na pinagamit sa mga namatay na Pilipino na pinahirapan nila. Ito guys. So, posibleng itong hinahawakan ko na ito yung isa sa ginamit Dito. na para makagawa nitong yung mga pinahirapang Pilipino. Saan nakita yung mga gold bar? Dito po ba? Ito po, doon. Sa may... Ay, yung pinanggalingan natin kanina. Ay, bakit po meron ditong Ito po. mga bakal-bakal na nakatusok? Ay, mga Parang iba na yan. Iba na yung pakiramdam ko dyan. Ito nagmi-meeting Dito yung meeting place nila. Sir, baka po pwede makahingi ng isa. Akin lang po ba? Sige, Ito yung parang nila. Oo. Puro 18K daw ang nakuha gold? O 24K? Bali mix po kasi 8 tons. Walang timber, ma'am, no? Walang timber. Walang temper. Bakit meron pa po doon parang pintuan dito sa Kasi part nga na po, to? i-continuous po yan. Kasi multiple exit yung tunnel. So bawal na po doon hanggang dito lang? Opo, kasi... Pero meron doon butas talaga? Until now, meron. Oo. Pero yung tunnel wala na kasi yung mga bahay. Dito nga sa parte na ito ay pinaniniwala ang nakakuha ng napakaraming ginto ang naunang may-ari nito. Isang napakalaking gintong Buddha raw na punong-puno ng mga diamante at mga batong mahahalaga ang nakita
sa paghukay dito nung unang panahon pa. Pero marahil ito raw ay sabi-sabi lang at wala naman daw nakapagpatunay na may nakakuha nga. Ang haba ng tunnel na ito ay may 7 kilometro na ginawa ng mga Pilipinong alipin ng mga Hapon ng halos 3 taon. Sa kulungang ito pinilit na pinagkasya ang mga kawawang Pilipino. Tinatayang 15 hanggang 20 na pilit na pinagkakasya sila. Imagine kung gaano tayo kaswerte sa panahon natin ngayon na hindi natin dinanas ang kanilang panahon. Ang mga marka na ito ay ang nagsisilbing hirap at dugo ng mga Pilipinong bihag. Oo, 3 taon silang pinahirapan at yung iba, dito na tinapos ang kanilang buhay. Bawat patak ng tubig ay isang patak ng luha ng hirap ng kanilang dinanas. Ang balon na ito ang kanilang nagsisilbing ventilation upang makahinga sila ng maayos dahil sa tubig. Dahil nung mga panahon na yon ay wala pa namang oxygen na mga tangke na ginagamit upang maghukay. Ito ay may lalim na 7 talampakan. At kung ano ang nakikita nating tubig dito mula noon hanggang ngayon ay ito pa rin ang lumalabas dito. So ito yung mga ibon dito sa pinakabuka ng mga master na tuwing 5 PM daw ay bumabalik na sila dito. Pero pag araw ay lagi silang umaalis dyan. Napakarami oh. Ito yung bird's nest, di ba? Yung balin sa sayaw. Nakatikim ka na ng bird's nest? Hindi pa. Anong lasa? Charot. Ginagawang soup yan eh. Oo, mahal daw yun sa mga Chinese eh. So mga master, yung mga bisita, nagpupunta raw dito ay naghahagis yan ng barya. Tapos meron pong ano po, yung may bumalik dito. Sabi niyo po, Yes, ma'am? bumalik siya after 2 years and they said that's the wish. Nakapaasawa ng apang niya. Ah, parang hiniling niya rito na mag-asawa siya ng afang. Makapag-asawa siya. Pero naghanap siya. Maybe, siyempre naman. Oo. Hindi pwedeng wala. So guys, ito naman po, in all above my prayers naman, talagang sa Diyos talaga una. Pero ito naman is parang ano lang din, parang take it, ano lang siya as, I-try mo lang. oo. Siyempre, Try lang, wala namang mawawala eh. Para sa inyo to guys ha, 1 million subscribers kahit next year na, hindi, kahit this year hindi na talaga abutin. Sana Yay! 1 million subscribers. This year lang talaga yan. Ay, nalaglag. OMG! OMG! Yeah, kailangan talaga. OMG! So guys, ayun nga, katulad yan na sinabi ko kanina, hindi lang na-record, tayo, ang pagtatrabaho natin, hindi tayo sasahod eh kung hindi tayo magtatrabaho. So, parang ganun din yun. Kahit nag-wish ka man dito, ay hindi natin masasabi kung matutupad mo kung hindi mo pagsisikapan. Sa ngayon ay nagsisilbing tourist attraction na lang ang lugar na ito, pero ang pait ng nakaraan ay hindi mo pa rin makakalimutan at ramdam mo pa rin, lalo na kapag ikaw ay nasa loob mo ng tunnel.